Okay guys, so let's continue with the design of compression member. So this time meron tayo ditong section HP 410 by 131. So yung mga dimension nila given. So we have the gross area nito which is 16,600 square millimeter. Then yung length nung column na to is 10 meter. So provided na yung effective length factor is 0.8. So yan. So ano daw yung compressive strength using yung LRFD and the ESD. So given pala yung FY natin na 345 megapascal, no? Hindi to 48. So bali yung ginamit ko dito is A992 steel. Okay. So yan, no? So first step natin dito, pinakauna talaga is i-determine muna natin kung compact ba, di ba? We need to determine if compact, non-compact, or slender yung elements. Okay? So, kailangan natin i-check yan. Every element nito, which is yung flange, tsaka yung web. Okay ba? So, kung babalikan natin yung NSAP code, which is diniscuss ko sa previous na mga video, ito yan, no? Classification of section for local backlink, di ba? Ito yung sabi niya. Then, pinakita ko na ito, no? So, sections are classified as compact, non-compact, or slender element. So, for a section to qualify as compact, its flange must continuously connected to the webs or webs, and the width thickness ratio of its compression elements must not exceed the limiting width thickness ratio of lambda p from table 502.4.1 and 502.4.2. So if the width thickness ratio of one or more compression elements exceeds yung YP but does not exceed yung Y gamma, di ba? Or R, ewan ko na, di siya masyadong klaro. I think parang caps lock ng gamma yan. Capital ng gamma. Anyway, YR na lang yung term ko, no? Pero basta yun yung ibig sabihin niya. So from tables 502.4.1 and 502.4.2. So the section is non-compact. So if the width thickness ratio of the element exceeds lambda r, so the section is referred to be a slender element. Okay? So, parang meron kang dalawang region na yung sinabi ng code. So, meron ka ditong dalawang region. Gawin ko na lang ito. So, yung region na to, tsaka yung region na to. So, meron kang lambda P, tsaka lambda R. No? So, yung lambda P mo, makikita mo yan dito sa table 505.4.1. Okay? So, makikita natin dito since compression to. So, yung gagamitin natin is ano? Di ba? For the plunge. That is ito, ano? Kasi ito compression eh, no? So, uniform yung compression. Di ba? Dito naka-bending siya, no? Dito rin, bending. So, yung the best talaga for eye is ito, build up to eh, no? Ito yung mga eye, no? Makikita mo. Pero dito yung, ano niya, sa bending, compression. Pero dito kasi is naka-rolled eye shape na mga section. Dito sa number 4 is build up. Di ba? So, hindi pwede to. So, yung pwede sa atin is ito lang. Okay ba? So, naka-NA yung YP niya for compact. And for non-compact, 0.56. Okay? So, yun yung ilagay ko dito for the plunge. I hope nakasunod kayo, na? So, for YP, that is NA, dito lang yung meron, no? 0.56
ng square root nung E over Fy. Okay? So, yan, no? So, considering flange. Dito naman, if we consider yung web, so, ganun pa rin, no? Meron akong parang range nung region. Ginaganito ko kasi para di ako nahihirapan, no? Bali dito is compact. Dito non-compact. Then dito is slender, no? Yun yung sabi niya. Pag less than ka ng YP, so compact yan, no? So, yan, no? For section to qualify as compact, so dapat daw must not exceed yung YP. So, for it to be considered as non-compact, so dapat in between siya nito. And kung mag-exceed siya ng YP, so it is considered as slender. So, I think klaro yan, no? So, mas maganda pag may inisipin, tingnan nyo na lang, no? So, next is yung sa web, no? So, makikita mo dito na yung limiting condition natin, na yung B over T, yung width thickness ratio is B over T. Okay, sulat ko na lang yan mamaya. Hanapin natin yung sa plan. So, meron tayo ditong angle. So, ito may I na rin dito. Ulit. So, ito I. Yan, mga I. No? Ano pa? Wala na no? So, yan lang, no? Ayan, no? So, yung hanapin natin is yung width thickness ratio pa rin. Pero in terms of H over T. No? Kasi we are considering the web. So, makikita mo dito na nakabending to. Ito compression. No? Ay, kung nababasa mo yan. Then, dito bending pa rin. No? So, ibig sabihin, yung case 10 lang yung gagamitin natin for H over TW or yung thickness nung web. Yeah, makikita mo din yan dito eh. Then, makikita mo, take note, no? Kung may curvature yan, so hindi kasali yung curvature. No? Tinanggal niya yun. Okay, anyway, yung gagamitin natin for non-compact is wala lang daw. So, NA lang. Pero dito sa compact yan, no? For non-compact, itong 1.49 ng square root ng E over Fy. So, I hope klaro yan. Okay, so bali yun dito natin, yung limiting condition natin. Bali dito yung y-axis is B over T. Dito sa web is H over TW. Okay? So, ganun pa rin, no? Ganun pa rin. So, ito pa rin yung compact na region. Ito yung non-compact. And then, ito yung slender. Pero yung dito is NA lang, di ba? Yan yung sabi ng code. Pero dito is 1.49 square root of E over D Fy. Okay? So, klaro tayo? Klaro tayo. So, ngayon, kukumpute natin yung value nung B over T. Take note yung dito is, di ba? Yan yung width thickness ratio, di ba? Yung part na to. Yung dito na part, na? So, bali ito yan, no? Then, yung dito na part, no? Yung ito, yung mga yan. So, yan yung tinatawag na limiting, no? Limiting width thickness ratio. So, yan, no? Yung binigay ng code. So, i-check lang muna natin to. Ilan to? Ilan ba to? Ilan yung B over T? Okay? So, yung B dyan, hanapin natin ulit yan, ha? Dito sa code, kung titignan natin,
Di ba? Kung babalikan natin yung code. So, saan yan? Ito, ano? For unsteepen elements. So, yung plunge natin is unsteepen yan. Di ba? Unsteepen elements, no? Di ba? Kasi supported along only one edge parallel to the direction of the compression force. So, under siya dito yung plunge. Kaya yung ginagamit natin is yung B, no? May mapapansin mo din, no? Naka-flange. Di ba? Mapapansin mo yan, Naka-flange. Ayan, no? And then, yun, hanapin natin yan. So, meron tayong 4 na scenario, no? So, for flange of I-shape members, so ito yung gagamitin natin kasi dito is for angles and channels, for plates and structural T. So, ito lang talaga yung gagamitin natin for our case, no? So, yung B daw, the width B is just 1/2 nung. So, yung B daw dito is just 1/2 nung width nung flange. Yun yung sabi, no? So, yung T, wala na siyang in-specify. So, automatic yung T dyan, yan yung thickness ng flange. Okay? Kasi wala na siyang in-specify. And then, for steepen elements, so, steepen elements pag along two edge, no? Yung two edges niya is parallel. So, this fit siya for web, no? So, meron din tayong 4 na scenario. Dito is for roll or form section, build up section, diaphragm plates, tsaka yung mga halo, no? Paghalo, pag plates, pag build up, pag roll or form, yeah? So, dito tayo mas nababagay na tawag yan, na case, no? So, ito. So, ito na yung consider ko kasi andyan tayo, yung problem natin. So, yung H daw is just the clear distance between the flange less the fillet or the corner radius at each flange. Yan. So, okay na yan. Pwede na yan. So, kung ito yung section natin, example yan, then may fillet yan May fillet yan. So, ito yung fillet niya, yung parang may curvature na maliit. So, yung H daw is, ito lang daw banda. Yan daw yung H. So, the distance between the flange less the fillet. So, ito yung mga flanges Diba? Flange na ito, flange. Ito yung fillet. So, hindi lang daw kasali ito. Yung mga flanges na yan, including yung fillet. So, bali, ito lang yan talaga. Okay, so yan daw yung value ng H. Okay ba? So, I hope klaro yan. So, bali kung i-flag in natin yan dito sa, natin. Sa section. So, ito yan, no? Ito yung H. Ibahin ko lang yung kulay. Ito yan. Okay ba? Klaro ba? Ibahin ko lang. Ito na lang yung gamitin ko. So, bali ito yan, no? Ito yung kinoconsider nating H. Yan, no? I think klaro na yan. So, ito yung H. Okay. So, bali kung kukunin natin yung dito na, yung B. Di ba yung B is just 1/2 nung So, pwede nating isulat na BF over 2 TF. Okay? So, ilan yung BF? So, yung BF natin dito, makikita natin na 399. Okay ba? So, we have 399 all over yung twice nung thickness nung flange, which is 13.7. So, therefore, kung i-calculate natin yan, okay, so we have 399. We have 399 all over twice ng 13.7.
it equals, so that is 14.562. Okay ba? So we have 14.562. Ngayon, ilolocate natin yan dito, no? So kailangan natin makuha muna to. Ilan yung 0.56 ng square root nung 200,000? That is constant for steel, no? Yung elastic modulus na yan. Then yung Fy natin is given. We have 345. So yun daw yung gagamitin natin. So we have 345. So therefore this is equal to ilan to? So kung kukumputin natin yan, we have the value of 0.56 square root of 200,000. Okay, all over the Fy, 345. So therefore that is 13.48. Okay, so this one is 13.48. So yung point pala na to is 13.48, provided ito yung 0 natin. Bali yan yung origin. So kung ipa-plot natin yan, yung 14.56, so I assume na andito siya banda, na? I assume na dito siya banda. Kasi 13 to eh, so ibig sabihin mas malayo pa siya, na? So I assume na ito na lang yan, na? So andito yung location nung B over T, which is 14.562. Okay ba? So andyan na-locate yung 14.562. So ibig sabihin that is under, saan siya? Under ng slender. So bali yung plunge pala natin is slender. So mas prone siya dun sa local buckling. So andito siya banda. So prone siya for the local buckling. Diba? So ibig sabihin nito is slender yung section. Ibig sabihin is slender yung flange. So flange is slender. And then kailangan nating i-ano yung local buckling kasi prone siya for local buckling. And then kailangan natin computein yung QS, no? So we need to will be wait lang. And we need to calculate for the QS. Okay, so QS is to be calculated. Okay ba? So I hope klaro yan for the flange. And then next is yung sa web. Nandito naman. So okay na ako sa flange. Next is sa web. Ilan pala to? Computing ko na lang to. Ilan to? So yung lambda r, we have 1.49 square root of 200,000 all over 345. So therefore we have ilan yan? Papalitan ko lang to ng 1.45 na. So we have 34 point tama ba? Ilan to? 49 no? Yan yung nasulat ko. 49 na? 45 pala nasulat ko. 1.49. So 35.87. So we have 35.87. Ayun. So yung point pala na to is 35.87. Considering ito yung origin natin, so 0. Okay so I hope klaro yan. For ano. Then next natin kukumputin is yung h over tw, no? So yung h natin dito is just makukompute natin yan automatic. Dito ko na lang ilagay So that is just the effective depth minus yung twice nung key na to, which is 43 point. Kasi ito yung key is yan. So therefore yung h natin is meron tayong
389, which is ito yan, yung effective depth. Hindi, yung depth. RC lang. Yung depth na 389 twice ng 43.7. So therefore, yung value ng h pala natin is just equal to, yung h natin is equal to, ilan yan? 389 minus twice ng 43.7. Tama ba? 43.7. Okay, tama. 43.7. So, we have 301.6. Okay? 301.6. So, this is 301.6 mm, no? At least klaro tayo dito, ha? Dito ko na siya isulat. So, ibig sabihin, kung ito siya is 301.6, so divide na lang natin ng thickness nung web, which is ito yan, 13.7. So, ibig sabihin, this is equal to, ilan yan? 301.6. So, 301.6 divided by 13.7. So, therefore, we have 22.015. So, this one is 22.015. So, kung ilolocate natin yan dito sa, sa section, sa region natin. So, 22. So, bali less than siya ng 35. So, assume ko na lang na andito siya since wala naman ding compact eh. So, hindi pwede siya mag-fall sa compact or non-compact. It doesn't matter, no? So, we have this one for h over tw. That is just equal to 22.015. So, yung value na to is 22.015. Di ba? So, ibig sabihin, andito siya na region nag-fall, no? So, assume na lang natin na ito yun. So, dito siya nag-fall, no? So, we consider this as not cylinder na lang, no? Kasi, hindi natin alam kung saan ba siya dyan, compact or non-compact. So, mas safe, sabihin na lang natin na non-cylinder. So, ibig sabihin, since andito siya, so, yung web is non-slender. And then, so, since hindi slender, so, hindi critical yung local buckling, no? So, local buckling is critical dito, no? Dito is automatic na yung QA, di ba? Equals 1.0. And local buckling is not critical. Okay? So, yun, no? Dito sa slender is yung local buckling is critical. Okay ba? So, I hope may natutunan kayo dito, no? So far, ito pa lang yung part 1 natin. Kasi naghahanap pa tayo ng Sige lang, continue na lang tayo sa next na video. Thank you.